Hello mga caregivers! Paghandaan nyo na ang nalalapit na pagbubukas ng new Enhanced Caregiver PR program sa Canada. Anong mga preparasyon ang dapat nyong gawin? Panoorin nyo po ang aking video sapagkat meron akong mga suggestions para sa inyo. So, stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menchi po muli ito and today another topic about Canada. Kung kayo ay interesado guys at gusto niyo ng gantong topic, please subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philican Life. The same title ng ating YouTube channel. And you can also join and be a member of this channel. How to join? Just click the join button below. At because of that, gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you, channel members, Crystal Snow, Imelda Leal, Ninette Lapira, Richelle Dumalag, Neri Castro, Miss M, Celinia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, Nani, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. And so ngayon guys, diretso na tayo sa ating topic, paghahanda, preparasyon para sa new enhanced program for caregivers. PR program ito guys, kaya nga marami ang gustong mag-apply. Pero ang mangyayari, kailangan prepared kayo. Kailangan ay ready sapagkat posible pong paunahan na naman ito. Ano po? Katulad ng natapos na programa ng caregiver pilot program na natapos ng June, naging paunahan po yan. Maraming hindi nakapag-apply. So ngayon, mas maganda, preparado na kayo. As backgrounder guys, ito po ay kapalit ng natapos na PR program din naman yung natapos no? Natapos po noong June of 2024. Ngayon, noon pong June 3 of 2024 din this year, naglabas ng bagong announcement ang IRCC, ang Canada Immigration, na merong bagong bubuksang PR on arrival. Kaya mas maganda pagdating mo rito, hindi mo na kailangan mag-gain ng Canadian experience. The moment you land in Canada, permanent resident ka na. O di ba? Kaya marami ang gustong makuha ang programang ito. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, you must be prepared bago magsimula ang programa. Mas maganda itong bago. Sapagkat ito ay PR on arrival, mas pinababa ang English test requirement, ginawang level 4 na lamang, at mas pinababa ang education requirement, high school Canadian level na lamang. So anong latest na balita sa programang ito? Hanggang sa ngayon po ay kulang pa tayo sa informasyon sapagkat naghihintay tayong i-launch nila at ilabas nila ang guidelines. Marami nga tayong katanungan halimbawa ano ba yung sinasabi nilang organizations na pwede kayong mag-apply? Sino-sino ba yung organizations na yun? Gusto nating malaman. Ilan ba ang slots na i-open nila? Naku, sana naman po yung maraming slots para maraming maka-apply. Ilang applicants ang tatanggapin, bawat taon, yung mga ganon. So, magbabase lang po tayo dun sa 4 na major requirements na ipinalabas nila. Number 1, English test level 4. Binabaan nila guys, ginawang level 4 from level 5 before. Okay? So, kailangan maipasa nyo yan. Another one requirement, you must hold an education of Canadian high school level. You must have a recent and relevant work experience in home care. And number 4, you must have a job offer of a full-time home care job in Canada with a Canadian employer. Yan po yung 4 na major requirements. So, ngayon guys, ano ang preparasyon na sinasabi kong isasuggest ko sa inyo? Doon po sa 4 na requirements, dapat yung 2 doon ay taglay nyo na. Number 1 is your education. Number 2 is your work experience. Kung wala pa po kayo ng 2 ito, then kailangan magkaroon muna kayo nito. At yung 2 naman na mga requirements ay inyong hahanapin pa. Granted na meron kayo ng 2. Una ay ang inyong work experience. Recent and relevant work experience. Ang ibig sabihin po ng recent ay yung bago. Ang recent pong binabanggit nila ay 3 years. In the last 3 years, dapat meron kayong at least 1 year experience doon. In the past 3 years, dapat meron kang at least 1 year. Pero, to be clear, hinihintay pa natin yung guidelines na ilalabas nila in the fall. Kung ilang years talaga yung hinihingi nilang experience. Is it 1 year or is it 6 months?
hindi pa po masyadong klaro sa atin yon, no? Kung meron kayo nun guys, kailangan ay magkaroon na kayo ng certificate of employment or reference letter at saka itago nyo yung mga pay stub ninyo o kung ano man yung, kung paano kayo sinusweldohan ng inyong amo. Yung number 2 po ay ang tinatawag nating Educational Credential Assessment. Dahil ang sabi, dapat kayo ay merong at least high school diploma or high school education. Yan. Ang high school po sa Canada ay grade 12. So, dapat mapatunayan nyo na meron kayong grade 12 or katumbas nito. Anong gagawin natin? Magpapa-assess po tayo sa institutions na nagbibigay nito. At ang pinakang popular po ay ang WES, ang World Education Services. Huwag ko na kayong ilayo. WES na lang isuggest ko sa inyo. Ano po? Meron po kasing iba Merong University of Toronto, merong kung ano pa. Pero huwag na nating palayuin. Sa Pilipinas po, pwede kayong makapagpa-assess sa WES Canada. Okay? You search online, the WES, tapos i-require po nila mag-register kayo sa kanila. Fill upan ninyo yung form. Ilagay ang mga information ninyo, tapos magbabayad rin kayo at hihintayin po nila na ipadala nyo ang inyong school credentials. Okay, ngayon, ganito ang gagawin nyo sa pagkuha ng school credentials. Pupunta kayo sa eskwelahan inyong pinag-aralan, pinakahuli nyong pinag-aralan. Like, is it a college? Is it a 2-year course? Kung ano man yung tinapos nyo po mga pag-aaral sa kolehiyo, ipapadala po ninyo sa WES. Ang tinatanggap po ng WES ay direkta mula sa eskwelahan na ini-mail, nasa sobre, ini-mail at may seal ng eskwelahan sa likod. Okay? Tatanggapin po yan ng WES kung sila ang nag-mail, kahit ikaw ang mag-mail, basta't hindi po naalis ang seal ng school. Pero ngayon, meron na rin pong bago, electronic sending. Yun pong online na lang isesend yung school record, hindi na i-mail. Okay? Kung ang school ninyo ay meron yan, patungo sa WES, then that's better, mas mabilis. Magkano ang fee ng WES? It could be from $160 to $200, guys. Ang processing time po ay 35 business days. So, 35 business days, hindi kasama yung weekend and holidays. Kaya sabi ko ito ang unahin ninyo para habang nakasubmit doon, pinaprocess yung inyong WES, pwede naman ninyong gawin yung ibang mga bagay. Okay. At ang ECA po na ito ay valid for 5 years. Kaya kung hindi man kayo makapasok sa programa ng caregiver this year or next year, pwede naman yan in the next 5 years pa. May visa pa ang inyong ECA. Tapos na tayo dun sa education at saka dun sa work experience. Yung dalawa naman po ay yung paghahanap ng trabaho. Dapat meron kayong job offer at dapat kayo ay merong English test level 4. Okay, alin ang uunahin nyo sa dalawa? Yun pong English test kasi, ang visa ay 2 years. No? At saka kailangan magre-review kayo. Yun namang hahanap ng trabaho, medyo matagal-tagal din po yung paghahanap ng trabaho kasi maghahanap kayo ng trabaho. It could be online, it could be sa job bank, it could be sa Indeed. O kung meron kayong kamag-anak or kaibigan sa Canada, maaaring pahanapin nyo sila, pakisuyuan nyo silang ihanap kayo ng trabaho dito or sila mismo ang maging employer ninyo, pwede rin po yun. Ipapakita ko sa inyo ang mga trabaho ngayon sa Job Bank for Caregivers. But before that, pag-usapan natin muna yung inyong English test. Kailangan makapasa kayo sa level 4. Alam ko kayang-kaya nyo hanggang level 6 or level 7 or level 8, no? So, how to take the English test? Ang madalas nyong marinig guys ay ang IELTS or CELPIP. Yan. So, alin man sa dalawa. Ang sabi ng pamangkin ko na kumuha ng CELPIP ay parang mas madali yung CELPIP kasi raw ay ang wording, so ang language is the ordinary language na conversational English language, no? So, CELPIP or IELTS, bahala na kayo kung alin ang pipiliin. Pareho po sila yung pwedeng makuha dyan sa Pilipinas, no? I-search lang niyo online kung saan meron. Hindi naman naglalayo ang bayad Ang IELTS ay 11,450, yung general training. At ang CELPIP naman ay nasa 9,635, halos 10,000 na rin. Medyo mas mura-mura ng konti yung CELPIP. Kung paano kayo mag-book guys ng mga test ninyo, hanapin nyo lang po online, isearch lang ninyo ang IELTS Philippines.
At makikita nyo dyan ang British Council at meron din pong ibang service provider, ang IELTS. Mamili na lang kayo kung alin ang gusto ninyo dyan at kung saan malapit kayo. Okay? And then mag-book po kayo. Madali namang tingnan po. Very easy na i-navigate ang kanilang mga website. Ganun din naman po ang self-pip. So, online ang karamihan. And then, pupunta kayo doon sa examination center. At nakalagay din dyan kung online or mismong doon sa center. So, kayo na po ang bahalang tumingin dyan. Pero syempre, bago kayo kumuha ng test, magre-review muna kayo. Marami kayong pwedeng makuna ng mga libreng review sa online, katulad sa YouTube at iba pang mga website na merong review. Good luck sa inyo, guys. And finally, ang isang mahirap-hirap pong gawin na paghahanda ay ang paghahanap ng trabaho. Yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong connection sa Canada, like kamag-anak or kaibigan, pwede kayong magpahanap ng trabaho o pwede nga kamag-anak nyo ang mag-hire sa inyo at magbigay ng job offer. Wala pong LMIA needed sa programang ito. Okay guys? No LMIA. Job offer lang po yun, pero merong isang tamang form, tamang job offer form na siyang gagamitin dito ang inyong magiging employer. So, ito na. Magtingin tayo ng mga trabaho, guys. Tsatsagain po ninyo. Gumamit kayo ng mga Canadian resume na ginagawa ko bilang mga samples. Gamitin nyo yung mga cover letter na sample ko. Tingnan nyo ang aking mga videos upang kayo makapag-apply at sana'y makahanap kayo ng trabaho. Babanggitin po ninyo sa inyong cover letter na kayo ay mag-a-apply para sa new pathway for 2025. Okay, guys? Sa jobbank.gc.ca, mag-advance search tayo, guys. I-type ang caregiver sa job title at puntahan natin ang intended applicants, Canadians, and international candidate as our filter. There are 498 results. I-click po natin yan at makikita na natin ang mga jobs for caregivers all over Canada. Merong family caregiver, live-in caregiver, meron pong another one, live-in caregiver. Pwede nyo pong tingnan isa-isa at applyan nyo kung kayo ay interesado or kung kayo ay qualified. Merong babysitting, family caregiver, babysitting caregiver. Ayan pa, family caregiver. Nandyan din po yung mga places kung saan naroroon ang mga trabahong ito. Live-in caregiver for seniors, live-in caregiver, merong family caregiver, Canada Caregiving Organization sa Calgary, Alberta. Tingnan po natin ang isang ito, kung ito ay interesting para sa atin. Click natin ito, guys. Baka isa ito sa sinasabi nila na organization sa bagong programa. We will see. Okay, ang Canada Caregiving Organization, Calgary, Alberta, $18 to $20 per hour ang sweldo, permanent employment, starts as soon as possible. Dalawa po ang vacancies, no degree, no certificate or diploma, 1 to less than 7 months. Ayan po ang mga tasks and responsibilities na pwede nyong gamitin sa inyong resume. Show how to apply. Yan po ang email address na pwede nyong applyan. Ito ay hanggang August 11 po naka-advertise. Okay guys, so isa ito sa job. Pwede nyong balikan, guys. And by the way, ilalagay ko po sa atin pong description box ang link nito. Para sa ganon ay inyong maklik at mapanood nyong muli ang mga nilalaman nito. Another job po ito, guys. Tingnan nyo lang po. Ayan o. Task and responsibilities. Ilagay ang keywords sa inyong resume. Pwede mag-apply outside Canada at yan po ang email address. Hanggang August 11, pwedeng mag-apply, guys. Tsagain nyo na po ang pag-apply. May babysitting caregiver, live-in caregiver for seniors, live-in caregiver for seniors. Hindi ko na, guys, maisa-isa ang mga nakapost na ito, pero ilalagay ko po sa ating description box para inyong ma-review at makapag-apply kayo. Babysitting, again, this is for Etobicoke, Ontario. Ayan po, oh. 1 year experience. Ayan ang mga task. Isama nyo po sa keywords ng inyong resume. And then, show how to apply. Ito po ang email address.
May instructions on how to apply. Lagyan daw po ninyo ng cover letter. Sa cover letter guys, isulat ninyo na kayo ay nag-a-apply for the new PR program for caregivers. Ayun, so marami pang iba guys. Tingnan nyo po sa description box ang link. August, September, October, November, December. Ay, 5 months na lang pala. 5 months na lang. By that time po ba kayo ay tapos na kaya kayo ng inyong WES o ng inyong IELTS? Yan. Kaya kailangan trabahuin ninyo ito kung kayo talagang interesado. Dapat na ninyong tinatrabaho ang 4 na major requirements na yan para maging prepared kayo for the opening of this new enhanced PR program. Landed immigrant kaagad kayo, PR, kapag kayo ay nakapasa sa programang ito. Napakaganda guys. Kaya dapat lamang na kayo ay ready. Sana po ay nakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo sa ating video ngayon. At kung nagustuhan nyo, please subscribe to my channel. At yung mga nakapag-subscribe na, thank you very much po. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcad Life. You can also join and be a member of this channel. Thank you, channel members, Crystal Snow, Imelda Leal, Ninette Lapira, Richelle Dumalag, Nery Castro, Miss M, Celinia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, Nani, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Until next time guys, Ate Menchie ito. Thank you for watching.